Yeah, her accusations are unfair and baseless. Ano, di, hindi ko maintindihan kung paano mangyayari. Paano idadanggil? Hindi na nga pwedeng makialam ng mga politiko. Paano idadanggil sa mga congressman para sa impeachment? Wala nang ganun. No such thing. May we get clarification and explanation from your part? Because there has been allegations from one of your colleagues po, kay Senator Aimee, may mga soft pork daw po na lumusot sa 2026 budget, particularly yung mga ayuda like AIX, MAIFIP. Ito daw po ay maituturing na soft pork. Una sa lahat, wala kami pinapayagan na ganon. Pangalawa, mayroong ang particular provision na nilagay si Senator Lacson at diniinan pa ni President Marcos na hindi pwedeng makialam ang mga politiko. So paano naging pork yun? Ang pork is yung lump sum na i-designate ng isang legislator sa kahit saan at nakikialam siya or hindi man nakikialam, mas malala, pumuporsyento siya o kumikita siya doon. Yun ang pork. Paano naging pork yung gusto mong magkaroon ng medical assistance sa mga private hospitals kasi hindi kasya sa mga government hospitals, sa mga kababayan natin? Paano naging pork yun? Alam mo kasi yung problema yung pagka nagni-nitpicking ka na di ba? Of course, she's entitled to her wrong opinion. Own opinion. Opo. SP, sorry medyo I'll dig deeper, SP. Kasi raw po yung mga ayuda pwedeng idangle for impeachment po, para umusad yung impeachment ni VP Sara. And sa information nga raw po ni Sen Aimee, may iba daw pong napangakuan na ng mga kongresista ng tinatawag na soft pork. Can it be used po para idangle, para gulong impeachment? No, I don't think so. It's not possible. Yeah, her accusations are unfair and baseless. Hindi ko maintindihan kung paano mangyayari. Paano idadanggil? Hindi na nga pwedeng makialam ng mga politiko. Paano idadanggil sa mga congressman para sa impeachment? Wala nang ganun. No such thing. When you were crafting the budget, SP, was there any mention po of impeachment, any factors of impeachment papagulungin kay VP Sara? Wala. Hindi nababanggit si VP Sara except during her budget time. Ewan ko masyadong nagiging siguro yung iba, nagiging paranoid. Okay, SP, yung let's go back to the provision ng anti-EPAL kasi kailangan po nyo ilagay yun every year to make sure na walang e-EPAL ng mga politiko sa cash aid distribution. Do you think it's worth it? Wait Sige pa. That's debatable kasi the budget is the single most important piece of legislation. Batas yun So kung nakalagay doon na bawal yan, na batas, bawal yun. Mga story yan. Ngayon, doon sa susunod na mga budget, kung pinagbabawal dati yun, bawal yun. Parang bagasado sa jurisprudence na Supreme Court, para bang ganun. Sinabi ng bawal yun, hindi pwede yan, di ba? But nevertheless, siguro sabihin ng iba, hindi, kailangan ilagay next year. Ilagay natin next year. Problema ba yun? SP, you think worth it na gawan na po ng sariling batas yung anti-EPAL bill? So that it Pwede. Oo. Is that something? Mas mabuti. Ha? Is that something that you will push, SP, na gawing batas ng anti-EPAL bill po? Anti-EPAL bill? Why not? Yes. I'll check it out first kung talagang kailangan ulit-ulitin next year, every year. Kung dapat ulit-ulitin next year, mas mabuti pa, maggawin na nating batas yun. Na yung mga ganun, di pwedeng pumapil ang isang politiko. Para mawala na yung bintang ng patronage politics. Lahat na lang yung isipin mo, diretso na sa diretso sa mga hospital yung gusto natin sa medical assistance. Yung AIX hindi pwedeng pakialaman. Diretso sa sa DSWD.
pinagbabawal na makialam ang pang-distribution ng mga legislator, pinagbibintangan pa rin. Aba ano na yun, nitpicking na tawag dun. SP, last on my part. Kahapon kasi na-interview din si Senator Erwin Tulfo na tanong siya kung talaga bang wala ng corruption sa 2026 budget. Sabi niya, mahirap naman mawala in just 1 year. So, kayo, SP, on your part, itong 2026 budget, can you say it's really zero corruption? Or there will be no source of corruption at all? We crafted it such that ganun ang makikita natin doon sa preparation ng budget. Magkakatalo ngayon sa execution. Alright? Pero in lahat ng possibility na pwedeng maging pork or maging corrupt ay plinag namin. Merong mga butas na plinag diyan sa budget na yan So, magkakatalo yan sa execution. But then again, magandang binigay na example ng Presidente. Pinayagan namin dahil sa yung tinatawag na, give and take sa Congress. Merong mga pinipilit yung mga ibang provision, ganito, ganyan. So, doon sa, unprogrammed, pito pa ang program, ginito ng Presidente. So makikita mo na ang Executive Department ay handa rin tumulong doon sa gusto natin mangyari. Ang itinira lang, tatlong napaka-importante naman na dapat ilagay sa unprogram kasi wala namang pera para doon pa. Ganon. Tatanda, siguro nakakalimutan nila, lalo na yung mga nagpipintas, mga involved sila last year last year, yung unprogram, nilagay nila sa program Yung program, nilagay nila sa unprogram Pumalag ba sila? Minarinig ba tayo? Ito kung ano yung malinis, doon sila pumapalag. Anong klaseng, Anong klaseng mentalidad yan? So we can say, SP, on the part of the Congress, Senate and House, no corruption yung pag-craft ng 2026 budget. But, yes, as much as possible in the 2026 budget, we avoided the possibility of corruption being done. Pero sa implementation, SP, that's not under your control. Siyempre, sa execution, it's no longer under our control. But then again, that is the importance of the other function of Congress, which is oversight. So dapat i-oversight namin to. Nag-usap na kami ni Senator Sherwin Gatchalian, who is our chairman of the Committee on Finance, na halos i-convene niya kagad Yung oversight committee, i-convene niya kagad. And halos every month yan, mag-oversight meeting sila para makikita mabuti yung execution ng batas. Okay. SP, maraming salamat. That's all from me po. Thank you for answering my questions. Okay. Next po ay si Mean po ng Net25 po, SP. Magandang umaga, SP. Hi, good morning. Sir, Mean. sir, good morning. Kanina sa Mean may po. development nga dun sa mga luxury vehicle na pag-aari daw ni Saldi ko nakuha na. Pero yung ano yung chance na mapapanagot siya, sir, kung nasa ibang bansa? Paano matitrace, mapapanagot pa yung mga mastermind? Kasama na po si Secretary Bonoan sa ibang bansa. Doon sa issue lang ng flood control projects. Maraming pamamaraan na pwede magamit. Meron tayong mga international linkages Importante yung international linkages pagdating sa ganyan. Nakita mo nga sa ibang bansa yung ginawa ng kasalanan sa kanila, sa bansa nila, pero doon sa bansa ginawa, pero nagawa nila ng paraan yung pa sa atin dito ginawa yung alleged corruption. Kahit saan magtago, talagang pag hinanap, because of our international linkages, pag hinanap, mapapanagot at mapapanagot natin sila. Hindi tatagal yun, hindi aabot ng ganong katagal yun. Pero, imagine the possibility of a person who is trying to hide. Masaya ba buhay niya? Nagagamit pa niya yung pera niyang kinurakot niya? Di ba? Nababagalan ba kayo sa action ng authorities para mahanap si Zaldico?
Hindi, ang problema, hindi tayo dictatorship eh. Hindi tayo, hindi strong arm rule ang problema sa Pilipinas eh. Hindi katulad nung mga ikangay, mga ganung mga ikangay form of government. Eh, pagka pinagbintangan, huli ka agad, wala nang investigasyon, saka na imbestiga. Yun yung sinasabi natin sa atin sa Pilipinas na sa presinto ka magpaliwanag, di ba? Eh, dito sa atin kasi yung demokrasya natin, kailangan talaga may prima facie evidence, may posibilidad ng conviction bago nila sampahan ng kaso dahil kung hindi lang, yun ang problema natin. Ano? So, talagang matatagalan. Matagal talaga pag gano'n. Hindi pwedeng instant eh, unless caught in the act eh. Di ba? Na pwede mo kagad ikulong eh. Hindi. Yun ang problema natin. Medyo natatagalan talaga. At naiinip yung ibang mga tao. Yung iba naman nakakaintindi, alam nila, hindi sila naiinip. Sapat alam nila, doon din ang punta niyan. Pero karamihan sa mga kababayan natin naiinip. SP, dun sa issue lang po nung kay Senator Bato, meron na kayong communication sa kanya? Wala, hindi kumokontak sa akin eh. Yung mga phone numbers na sa akin, there were, I think about 2 or 3 times na tinext ko. Wala naman reply eh. Hindi niyo siya tinry tawagan, SP? Sa text hindi nagre-reply, tawag pa lalo. SP, yun lang po yung tanong ko. Ang susunod po si Ate Nympha. Thank you po. Hindi pa. Sige. Hi, sir. Ayun. Nice, hindi pa. Opo. Sir, ano lang po, reaction po sana ninyo dun sa petition sa Supreme Court. Kino-question po yung unprogrammed appropriation sa budget. Paano yun, sir? Kayo ba yung magiging respondent din? Kasama kayo sa respondents dun siguro? Sino pong sasagot? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Baka kami, baka leadership ng both houses, kung yun ang tinatanong nila. Pero sa akin kasi, actually, unprogrammed appropriations are constitutionally valid based on previous Supreme Court decisions. It's a standby appropriation kasi that may only be released upon the occurrence of clear financial or fiscal conditions and subject to to validation, strict validation yan. May control mechanisms pa yan. At hindi naman pwede yan kung walang pondo. Kaya nga sa unprogram nilalagay eh. Pero in the case of the 3 unprogram na iniwan ng presidente, ang ganda nga, tinanggal na niya yung 7 para wala nang i-explica eh. Binito niya eh. Doon sa 3, yung isa, yung pinakamalaki, yung foreign assisted projects, support for foreign assisted projects. Eh siyempre, may mga public-private partnership tayo. Paano natin mabubuo yan? Mga subway na yan at kung ano-anong ganyan. Kung tayo lang, wala tayong pera para doon. Kailangan natin ng partnership, di ba? Kaya nga, mayroon tayong tinatawag na foreign assisted projects. Yun. Naka-unprogram yun. Sapagkat kung meron lang tayong pera at saka pwede yun. Di ba? Ngayon, yung pangalawa, yung mas maliit, yung revised AFP modernization program. Eh, di ba medyo kinakabahan tayo sa kapitbahay natin? Kaya dapat talaga magkaroon tayo ng nakahanda na just in case may sumobrang pera dito sa unprogram, yung revised modernization program, pwedeng magamit yan. At doon sa pangatlo naman, yung risk management. Dahil yung mga public-private partnership natin, mga PPPs natin, kailangan ma-ensure natin yung compliance natin sa mga obligasyon. Ano yun eh, for contingent liabilities kasi yun eh. So yung 3 iniwan na yun, una, maliwanag na ikangay sinabi na dati ng Supreme Court na yung mga ikangay ganung mga bagay ay constitutionally valid. As a matter of fact, yung 7 tinanggal, kung tutuusin yun, based on these Supreme Court decisions, are constitutionally valid eh. Pero ang iniwan na nga yung 3 talagang napaka-importante. So doon mo makikita, kaya ako sinasabi na kung gusto natin, sa tingin namin, malinis na itong budget na ito. Ang gusto ng presidente, saksakan ng linis. Ganun yung sinasabi ko. Kasi yung mga maaari pang pagbintangan, tinanggal pa niya. Hindi ba? O ngayon, so may nag-question pa rin. Unprogrammed.
as I said, baka nitpicking na yan, pagka ganyan, tumulong na lang tayo. Ayan. So sir, kasi nga po naka-file na po sa Supreme Court yung petition. How confident are you po that it can withstand legal challenges? Supreme Court, hindi basta-basta nagre-reverse ng decision nila, di ba? Kung hindi rin lang talagang dati naman nilang decision yan. Tapos malinis yung iniwan. I'm very confident that the Supreme, I don't know if it's bagay, di pa naman nila tinitake up. Pero tingin ko, the Supreme Court will uphold the budget. Will favor the budget. Opo. So paano po yun? Solgen po ang sasagot para sa Senado, para sa Congress? Maaaring tulong-tulong yun. Siyempre, automatically yung Solgen will be will be in the forefront. Pero kung kailangan ng Senado at saka Kongreso, siguro, pa-participate kami. Opo. And then sir, yun pong so ano na po ang sir, timeline o game plan para doon po sa Independent People's Commission? Sir, kasi ngayon ang ICI lagas na yung 2 commissioners parang wala na rin po silang mga hearing although nandyan pa rin po sila. So yung IPC po ang hinihintay. Sa akin kasi, yung 2 personalidad na nag-resign, ang importante yung mga nagawa na na masubmit na sa ombudsman, masubmit sa DOJ o nagagamit na ng ombudsman, nagagamit na ng DOJ yung mga nasubmit doon Kahit sino pa yung mga tao, kahit mawala pa yung mga tao, yung mga dokumento andun yung mga informasyon nandun doon But then again, yung Independent People's Commission na aming inakda ay on second reading. At kung di ako nagkakamali, 1 o 2 na lang ang for interpellation. So, mabilis na yung sa Senate version yan. So ang timeline po by February or March? Sir, kasi babakasyon po ulit by March hindi ba? End of March? Oo naman. Okay. Oo naman. Dapat yan nga. As a matter of fact, dapat yan February. By February, tapos sa Senate yan. Sana matapos na rin sa House. So pwede sir na before the President's next SONA, pwedeng maging batas na ito, sir? Oo. Maluwag na maluwag yun. Maluwag yun. Pakatawag nun. July pa yun Pero sir, kasi di pa po kasama na po ito dun sa priority bills dun sa LEDAC. So ibig sabihin, okay Yes. po ito kay Presidente. So you are confident, sir, na pinasa ng Kongreso, the President will sign it into law po? Yes. I am confident that he will. Thank you No po. need for the President to kasi ang iniisip ng iba, may nababasa akong sinasabi, bakit hindi raw tawag dito, sinesertify ng Pangulong urgent. Mukhang hindi nila alam kung anong pakinabang ng certified na urgent no? Ano lang yun, nasabi lang yun. Pero ang totoo nun, ang pakinabang lang nun, nawawala lang yung 3-day rule. Yes. Nawawala lang naman ang 3-day rule Pag sinesertify na urgent hindi nila babasa yung Constitution siguro. Hindi naman ibig sabihin nun, pag sinertify ng Presidente ng urgent, nagkakantara pa na Kongreso dapat ipasa. Hindi. Ang sinasabi doon, pag sinertify ng urgent, nawawala yung 3-day rule ng third reading. Yun. Yun lang yun. Basta sir, may hawak niyo na po yung commitment ni Presidente or support ni Presidente sa creation nito. Nung huli naming lepak, tinanong ko siya Diretso, nakaharap naman lahat Sabi ko, so are we including this, Mr. President? Sabi ko, in our LEDAC legislative agenda, the priorities. Yes, of course, sabi niya. Then sir, isa na lang, anong observation ninyo sir sa usad po nung pag-imbestiga dito sa flood control project? Sabi nyo nga po marami yung naiinip, pero kayo sir, satisfied po ba kayo dun sa usad ng investigasyon, sa pagsasampa ng kaso o somehow bagal pa rin po?
Um, I'm torn between the devil and the deep blue sea dito sa issue na to eh. Kasi gusto ko talaga mabilis din eh. Gusto ko apurahin din eh. Alam na natin kung sino yung mga involved eh. Alam natin kung sino yung mga binabanggit na mga pangalan na iniintay naman ng mga kababayan natin na ba't hindi na-aresto? Ba't hindi pinapanagot? Kaagad, di ba? Ganun eh. So, naintindihan ko yun at naiinip din ako. Pero, alam ko rin yung sitwasyon na problema ng ombudsman at saka ng DOJ. Eh. Ayaw nilang magsampa ng kaso na bukas dismissed or sa isang taon dismissed. Hindi pa ilang beses na natin nakita eh. Siguro, baka pwede ko nang banggitin sa inyo, no? Pagbalik namin ng January, my first privilege speech for the 20th Congress, kauna-una, dami ng privilege speech sa mga kasama ko. Ito, kauna-una na privilege speech kung gagawin. Tungkol sa mga dismissal ng kaso. At babanggitin ko itong ano-ano mga kaso, itong mga napaka-sangkaterbang na di-dismiss. Kung hindi man palpak ang presentasyon, palpak ang prosecution, may mga technicality, hintayin yun. Bagkat yun ang talagang isa sa mga problema natin eh. Kaya yun doon nag-iingat naman masyado ang ombudsman at saka ang DOJ. Thank you po, sir. Sir, si Beck na po. Victoria. Direk, Hi, SP. Good morning. Victoria po. morning. Apo. Sir, balikan ko lang po yung unprogrammed appropriations. Sabi po kasi ni Senator Erwin Tulfo kahapon, hindi kailangan yung unprogrammed, bad economics kasi puro utang pa nga po tayo. So bakit daw po magkakaroon pa ng unprogrammed? Your reaction lang po doon. Yun yung tinatawag kasi na baka sakali sa Tagalog eh. Time and again, talagang nagkakaroon ng ganon sapagkat baka sakaling magkaroon ng pondo para doon, magagawa. Kesa sa give up na kagad na huwag nang gawin. Or huwag nang lagyan sapagkat hindi naman magagawa. Yung mga ganon nagbabaka sakali na baka sakaling magawa eh. Understandable, matagal na yan talagang part ng budget yan eh sapagkat hindi ganun kadaling i-predict ang income ng gobyerno. Sir, kung may savings, bakit hindi na lang daw ipunin or maybe gastusin for something else? Bakit kailangan pa as unprogrammed? Teka muna, medyo maluwag masyado yung for something else at saka unprogrammed eh. Hindi basta unprogrammed eh. Foreign assisted project ito eh, na gusto na kailangan natin eh. Di ba? Kailangan natin ng subway, kailangan natin ng railway, kailangan natin ng mga airport, di ba? Mga ganun eh, na foreign assisted ang iba sa karamihan sa mga project. Marami pang malalaking project yan na foreign assisted hopefully, no? So hindi basta porque sinabi natin unprogrammed na kagad eh, no? Katulad doon, yung revised AFP modernization program. Mahalaga yun sapagkat yung sabi ko nga kanina, yung kapitbahay natin medyo malikot. Baka kailangan pakita natin na hindi tayo basta-basta madaling pasukin o meron tayong depensa. Yeah, madaling sabihin yung madaling sabihin yung alisin ng unprogrammed. Saan natin ilalagay pag nagkaroon bigla ang pangangailangan sa AFP modernization program? Ilagay natin kagad doon. Wala pang pera. Hindi ganun kadali eh. Di ba? Apo. Hindi ganun kadali na sagutin eh. So, hindi possible, sir, na ang gusto po kasi sana daw ni Senator Erwin, if may unprogrammed man, foreign assisted lang. Mahirap po na i-limit lang sa foreign assisted. Oo, kasi katulad nga ng sinasabi ko, yung AFP modernization program, kung wala tayong problema sa China, pwedeng kalisin natin yan. May problema tayo eh. Di ba? Okay, nakikipagkaibigan sa atin. Good. Sige, sana ganun. Pero iba na yung merong sword of Damocles na nakaambado na pwede kami bumili just in case may pera kami na pambili ng mga modernong gamit ng armed forces.
Kasi kung hindi, saan natin ilalagay? Wala tayong pera para doon. Ilalagay natin sa budget ng AFP. Wala namang budget para doon. Di ba? So, at least yung dalawang yun, napaka-importante. Kahit yung risk management, pwede rin. Importante rin, bagay, maliit lang naman yung nakalagay doon. 3 billion, 3 billion yung sa program on risk management. Yung mga ganun, baka sakali. Kaya siguro, ganun din ang pag-aaral ng Pangulo. Kaya yung 7 ibang mga banggit doon, hindi ko na matanda kung ano-ano yun Dinalis nga So pwede to some extent, but not the 3 points, especially the first 2 points that were retained by the President. Opo. And sir, doon lang po sa flood control, may info po ba kung kailan yung next BRC Blue Ribbon hearing? Wala pa. I think naghihintay ng development si Senator Lacson. Kahit ako, naghihintay pa kami ng mga developments kasi may mga fina-file na kaso May inumpisahan na file na kaso Tapos nasabayan ng Christmas break. So wala pang nakaprogram. Malalaman natin bago January 26 kung may mga dapat umpisahan uli or pagpatuloy. Alam ko may mga dapat umpisahan especially doon sa Department of Agriculture. Pero kayo sir, ano yung mga gusto nyo pang silipin or investigahan on the flood control mess? Would you want to look into the Cabral files din po? I would like to, mas gusto ko na yung flood control na mga ghost projects from Luzon, Visayas, Mindanao ay maungkat at malabas at nagkangay ang tawag dito, makasuhan ng mga panagutin ang mga dapat managot. Doon sa tinatawag na Cabral files, alam mo, napapakamot ako ng ulo dun Kasi kung pag-usapan nila, parang napakahalaga ng listahan. Listahan lang yun parang listahan na sa kanto yun Bakit? Ba't ko nasabi yun? Ang tanong dito, dyan sa Cabral files, meron bang SARO? Alin doon sa listahan ang may SARO? Ilan doon sa listahan ang may NCA? O Notice of Cash Allotment. So alam natin kung ano mga na-release. Ano mas mahalaga dyan sa tinatawag nilang Cabral files o Cabral list? DBM files. Yun ang pinakamahalaga, hindi yun. Dahil ano kayo kung meron kang list kung sino-sino nilista mo nun, mga project na nilista, ang dami namang sinasubmit na project. Di ba? Taon-taon, ang daming nililista at sinasubmit. Ang tanong, alin doon ang na-execute? Sino proponent? Sino nagpasok? Yun ang mahalaga doon. Hindi yung basta files na nililista natin. So may nagawa ba? Alin doon ang nagawa? Alin ang hindi? Di ba? So, dapat ganun ang pananaw niyan. Dapat ang perspective niyan ganun. Opo, so hindi ganun kabigat for you yung Cabral file, sir, na dapat pang sa BRC? Hindi dapat pag-aksaya ng panahon yun. Ang dapat pag-aksaya ng panahon doon, ano doon sa files ang nirelease. Hindi yung list lang o hindi yung files lang. Opo. Sir, sorry na tanong namin sa inyo a couple of days ago, pero yung papaulit lang sana namin yung take nyo doon sa sinabi ni Amy na hindi raw po sila, Senator Amy Marcos. Hindi raw po sila pinapayagang magtanong about bigger personalities. Nalilimit lang daw sila sa mga DPWH officials during the flood control hearings. That's, ikabi ko nga invento. I don't know who's that silly fool who told her na mayroong gano'n, na bawal imbestigahan o bawal pag-usapan o bawal. There's no such thing. So the accusation is again unfair and baseless. As I said earlier, she's entitled to her own opinion, her own opinion. Okay, thank you po, SP. Next po is si Daniel Manalastas. Thank you, sir. Okay, Daniel. Good morning po. Sir, yung sa anti-EPA lang po, kasi di ba yung Pasig, I think merong pinasang ordinance din,
tungkol po dito. Pero sa inyo po ba, sir, kung sakaling isulong nyo nga yung bill, ano po yung magiging saklaw nito? Limitado lang po ba doon sa pamimigay po ba ng ayuda? O pati yung mga pangalan sa mga, halimbawa sa mga ospital, bawal na rin po yung mga pangalan ng politiko? So, alam mo sa akin na in general dapat bawal lahat. Bawal lahat. Lalo na pag pera ng taong bayan ang ginagamit. Ako nga medyo kahit yung sarili mo, let's say, sarili mo pera, gagamitin mo para sa ospital, sa mga ganyan. Tapos i-broadcast mo. Ano kwenta nun? I-broadcast mo. Sabi nga ng Panginoon, di ba? You should not let the left hand know what the right hand is doing. Hindi naman natutuwa ang Panginoon doon sa tumutulong ka, tapos pinagyayabang mo eh. So, siguro pag ginawa natin yung anti-EPAL, kompleto. Gobyerno, you are elected or you're appointed to serve. Hindi para kumita. Hindi para magpasikat. So, sana maging ganun ang mentality ng mga kababayan din natin pag boboboto na sila. Pagka yung mga nakikita mo yung pangalan at pa-display ng mga kung ano-ano yung mga ganun, wag mo na kagad iboto. Pale. Diba? Sir, anong pa yung nakikita nyo dapat parusa kung sakaling lumabag po yung mga politiko? Pag-usapan muna natin yan. Medyo pag-usapan natin. Maraming pwedeng sanction like pwedeng perpetual disqualification to hold public office. Mga ganun, mabigat yun. Pero para mong death penalty yun. Lalo na kung mahilig na politiko. Tapos perpetual disqualification no. Parang death penalty ng political career niya. Hindi parang. Death penalty talaga ng political career. Okay. Salamat po, SP. Okay, SP, welcome. SP next po si Dexter Ganibe po. Yeah, Dexter. SP, magandang umaga po. Dexter ng Abante. SP. Yeah, Dexter. Ako. SP, sa kabila po nung hakbang ng Senado para sa transparency sa budget deliberation, naging mababa pa rin yung trust and approval rating ng Senado batay dito sa pahayag year-end survey noong December. Ano po masasabi niyo po dito? Kasi hindi pa nila nararamdaman eh. Hindi pa nila nakikita, hindi na broadcast mabuti kung ano ang ginagawa ng Senado, kung anong klaseng proteksyon ang ginagawa ng Senado para sa pera nila, para sa kapakanan nila. Hindi pa nakikita ng mga kababayan natin yan eh. Kaya hindi nakakapagtaka na mababa ang approval or trust rating. Maganda man yung trust rating or approval rating pero malaki yung distrust eh. So, Oo. yun ang nakakasira dun sa stats nun eh. Pero, Sen, ano po yung mga hakbang na maaari pong gawin ng inyong pamunuan para maibalik po yung mataas na tiwala ng publiko sa institusyon? Bukas na palad, nga, open. Kailangan open ng Senado. Open na makita nila kung anong ginagawa. At kung paano nakakarating sa kanila, sa benepisyo nila yung aming mga ginagawa na batas or yung mga nagawa sa budget para pakinabangan ng ating mga kababayan. That's the only way to do it. Kasi kahit anong araw pa alam mo, hindi mahirap din talagang basta natin yung yung tungkol sa survey sa mga performance ng mga senador or ng mga politiko. Siguro karamihan sa inyo naging experience na rin kasi nag-experience ko to all throughout this so many years, more than 24 years na nasa Senado ako eh. Bali 26 pati 2 years ko sa executive department Nakita ko na pagka ikaw ay kilala ka na politiko, wala kang ginagawa. Mataas ang rating at approval rating mo. Napansin ko yun eh. Dati sa mga senador, pag tinignan ang daming batas ni ganito, sabi ko eh. Dati kasi meron kaming
lahat ng 24 senators kasama rin sa survey. Pero survey na gano'n ang nagpapasurvey kami nung araw eh. Matataas walang masyadong ginagawa eh. Kasi dahil ang inisip nila ay walang ginagawang masama ito eh. Pero wala rin ginagawa yun. Hindi ba? So, okay lang ang approval at trust rating. So, tingnan nyo. Dahil yung mga tingnan nyo, yung mga masyadong ginagawa, mataas ang rating. Ngayon, yung may mga ginagawa, lalo na maganda pero controversial, naku, mababa na rating yan. Ganun ang... So, it's a give and take thing eh, dito sa issue ng survey eh. Basta ikaw ay politiko ka, public servant ka, gawin mo yung trabaho mo. Gawin mo yung trabaho mo at bahala na yung bahala na yung malaman ng mga kababayan ng ginagawa mo. Kahit yung mga unpopular decision. Kapag mabuti para sa karamihan ng mga kababayan natin, kahit unpopular decision, you have to do it. Sir, maiba ako. Yung mga dating DPWH na nakakulong pa dyan sa officials, ganyan sa Senado, nananatili pa dyan, wala pang commitment order po. Oo. Hanggang hindi lumalabas yung mga kaso nila, hindi namin bibitawan yun. We have until to hold on them, we have until June of 2028. Pero sir, napagbigyan daw po yung... Kaya nga, natatawa din ako sa sinasabi, ilan na nakulong dyan, isa pa lang nakukulong, dalawa pa lang nakukulong, sabi nung meron akong narinig na komentarista eh. Nakakalimutan niya, may 4 na nakakulong sa amin. So, mali yung dialogue na isa lang nakukulong, dalawa lang nakukulong. Hindi. May 4 sa amin. Sama nyo sa bilang yun. Kuya Dex, andiyan ka pa? Dexter, Sige. Apo, sir. wala signal. SP next po si Ate Ayan, Mila. sir. Ayan, Ayan pala, sorry po. Ayan. Sen, nitong New Year and Christmas, parang may nagbanggit na napayagan daw na yung kanilang family ay makasamang pa-celebrate sa loob, yung family na nakakulang dyan. Bilihan ko. Tinanong ko rin muna si chairman ng Blue Ribbon, si Senator Lacson. Kasi originally, sumusulat sila para sila ay makalabas. Tapos yung iba sumusulat para sila daw ay nitong Christmas season, mag-Christmas man daw, man lang daw na Noche Buena sa kanila. Tagilid yun eh. Hindi ba alam natin tagilid yun? Baka mamaya mag-style sila ng mga hinahanap natin ngayon na hindi na makita eh. Saan galing-galing na doon, hindi pa kami tapos sa kanila. Di ba? So, pinayagan ko na lang. Sabi ko, pwede na lang magmisa sa loob ng Senado na pwede pumunta ang pamilya nyo. Pinagbilinan ko lang mabuti ako sa na higpitan ang security. Security para sa kanila at security rin para sa amin, sa Senado at saka sa mga kamag-anak nila. At saka mali yung chismis na na sinasabi nung nagkaroon daw ng sunog hindi raw pinalabas yung mga nakakontempt ha. Hindi pinalabas yun. Ilalalayan yun. Okay, bintang ng bintang ha. For their safety din, baka lumakas. Oo. Thank you, FP. Thank you very much po. Okay, sige, Dex. SP next po si Ate Myla. Yes, sir. Okay, Sir, Myla. clarifications lang, sir. Sir, tama ba ako, sir, nang intindi na despite yung petition and issues raised dun sa unprogrammed appropriations, paniniwala nyo, yung mga next, appropriations budgets, dapat meron pa rin tayong ganong item? Pag mayroong item na kailangan gawin o may mga project na kailangan gawin at walang pera, kailangan dun pa rin ilagay sa unprogram.
O ngayon, pagka siguro baka next year, basta gumanda ekonomiya natin, maraming posibilidad after the third, siguro the third or the fourth quarter. Very positive ang thinking ni Executive Secretary Ralph pati yung Department of Finance na si Secretary Dec. No. Very positive sila na yung third quarter and fourth quarter gaganda. But that will be the time na dinidebate namin yung budget. So kung maganda naman, ilagay na natin sa loob ng budget. Huwag na sa program. Pwedeng ganun. Pero kung wala pa rin, kulang na kulang, pero tingin natin, kailangan natin itong ganitong project, pero walang pera, saan ang program mo ilalagay? Alam mo kasi, naging masama ang thinking ng karamihan sa atin, karamihan ng mga kababayan natin, pag nabanggit ang program. Kasi binastos nga yung program last year Yun naman talaga ang dahilan nun At saka may mga ibang taon na medyo sumasabit-sabit siguro. Pero ang totoo nun, maliwanag ang inilalagay sa program ay mga project na gustong gawin ng gobyerno pero walang pambayad. Alright? Anong ginawa last year? Objekto ng gobyerno na walang pambayad pero gustong gawin, inilagay sa program. At yung program na legacy infrastructure ng presidente, may gustong hospital sa heart center, National Kidney Center, yung National Children's Hospital, at saka yung isa pa Cancer Institute na gustong gawin sa Clark, yung mga project na mga gano'n, inilagay sa unprogrammed. Kaya naging masama ang tingin ng tao sa unprogrammed Kasi yung program, yung unprogrammed na program, nilagay doon sa program last year. Sir, Diba? Iba naman yung ngayon, iba talaga, pag ang tunay na paggamit ng unprogrammed ay gustong project ng gobyerno pero walang pambayad. So ilagay mo na lang muna sa unprogrammed kasi hindi mailalagay doon. At makakaagaw sa mga proyekto ng gobyerno na importante. Nakita nyo, nung binaligtad, sama na nangyari last year, di ba? Sir, tama sir, no? Yung basis lagi sir ng unprogram appropriations, yung budget law, walang ibang law na para magja-justify para sa unprogram allocations. Wala. Talaga, within the budget lang talaga. Within the budget na talaga yan. Okay, sige sir. Thank you sir. Sir, last lang sir, dun sa kay Senator Bato sir, yung sabi niyo you were trying to you were trying to reach out to him. Ano sana sir yung purpose kung bakit kayo nagte-text sa kanya? Nung una, tinatanong ko yung chairmanship, vice chairmanship niya sa budget. Gusto kong tanungin. The one before that, nagkakamustahan lang kami. Kinakamusta ko naman sila kasi meron kaming group chat ng buong 24 senators hindi siya nagre-respond. So, tinext ko siya ng separate. Nangangamusta lang ako kasi nung isang araw, hindi naman isang araw, mga 2 months ago, si Shara was with Nancy De La Rosa at nasa Jensen sila. So, maraming kwento si Shara sa akin, nakakatuwa, maganda yung pagsasama nila ni Nancy. Tapos, so tinetext ko si Ronald, si Senator Ronald para para kamustahin at saka saka pasalamatan ko siya na ang ganda ng samahan nung asawa niya at saka nila Shara. Pati mga anak niya, gano'n. Yun, gano'n yung mga text ko. Mga 2 or 3 times 3 times ako nag-text sa kanya, pero I never received any reply. Last year yan, late last year, no? Yung last text niya is 2 months ago. Tama ba, sir? Or? Hindi. Mga 2 months ago yung mga pinag-uusapan natin mga text ko, pero the last text ko was before the BICAM. Okay. Sir, Before the BICAM. since medyo matagal na din sir siyang wala sir kayo, hindi talaga kayo nag-inquire kung
ano yung plano niya dun sa sa attendance niya, sa mga trabaho niya, like halimbawa in chairmanship niya, yung other tasks niya, or satisfied na kayo na for as long as nagagawa niya kahit offline or online yung mga submissions. Oo kasi marami naman kami mga nakasama nung araw pa hanggang ngayon na gano'n naman talaga eh. Hindi porke hindi pumapasok hindi umaagantanda rin opisina. Umaandar opisina eh. Si Laila gano'n nung araw. Si Sally Trillanes gano'n din nung araw. Noong panahon ni Senator Fernan, ni Celine Fernan, gano'n din. Nagkasakit. Tapos tuloy pa rin ang opisina niya. Tuloy pa rin yung mga pinapadalang mga perspective on different bills that we were discussing or opinions. At nagtatrabaho yung mga empleyado niya. Yung sa case na... Gano'n naman sila eh. Gano'n naman. Kay Senator De La Rosa gano'n, umaandar ang opisina niya. Sir, yung kina Senator Laila kasi nakakulong yata sila, pati Senator Lianas ba? Tama ba ka nun? So parang, at least alam mo yung sitwasyon, sir. Yung kay Senator Bato, na wala naman siya sa, kulungan. Well, ano yung valid reason for him being absent in the Senate? Kasi, kaya nga dun, yun na, to each his own. Ganun eh. Ganun yung, ayaw niya pumasok eh. Pero umaandar yung opisina niya ano rin niya, nakakalungkot sa kanya sapagkat nung una, pinag-uusapan namin, gusto niyang gayahin yung record ko na walang absent sana eh. Ngayon, puro absent ang inabot niya. Wala kaming magagawa doon. Thank you, sir. Ito lang, the only time na mapipilit namin pumasok ang isang senador is kung kailangan ang boto niya. Okay? Ganito. Merong sa rules namin na kapag merong botohan at importante ang boto mo or importante na pabotohin lahat or kangay kakapusin or sosobra ang boto ng iba, pwedeng imando ng Senate President na kunin, arestuhin yung senador at papuntahin sa Senate para bumoto. Meron ganun. Meron ganun kaming rule. Nung araw pa yan. At nangyari na yan. Nung panahon nila Lorenzo Tañada, nangyari yan. Panahon din ni Senator Salonga, meron yan minsan. Sa amin, may instance nung Senate President si Manong Johnny, majority leader ako. Kailangan namin ng 13 na boto. Umalis si Bong Revilla. Bong Revilla tanda ko, tsaka isa pa eh. Tinatawagan namin, hindi makontak. Hanggang sinabihan namin na Sergeant Datams, habulin nyo. Pag ayaw bumalik, sabi ko, arestuin nyo, balik nyo rito. Bumalik naman. Bumalik naman para bumoto. Pero, there is an instance na pwedeng mangyari yun. Kung importante ang boto mo at wala ka. Unless abroad ka, wala kami magagawa. You're beyond the powers of the Senate or the country of the Philippines. So yung kung sakali mag-abroad si Lacson, kailangan si Senator Bato, kailangan ng Senate approval. Hindi eh. Inalis ni Senator Drilon yan eh. Nung panahon na Senate President siya eh. Dati kasi nung bago akong senador, ganun eh. Nung 1992 eh. Pag aalis ka, abroad ka, kailangan hingi ka sa Senate President ng permission na ma-abroad ka eh. Parang letter of authority. Inalis yan eh. Wala namang, kasi there's no such law. Wala kaming rule na ganun. Naging parang tradition lang. Naging SOP na hindi naman kailangan. So, ang ginawa ni Senator Drilon, nung siya Senate President, inalis niya yan. Hindi na kailangan niya. Hindi na kailangan letter of authority. Basta sir, nung simula nung mag-absent si Wait. Ang kailangan mo yung letter of authority kung official business ang pupuntahan mo. Okay, sir. Yun, kailangan merong letter of authority ng Senate President. Pag hindi official business, hindi.
Sir, since na nag-absent si Senator Bato, yung sinasite yung rule kanina na mag-necessitate ng pag-arrest niya, wala pa namang nangyari nun. I suppose, kaya wala pa kayong ganung move. Wala pa naman. May quorum yung mga committees eh. May quorum yung BICAM. Kung kinapos yung kung kailangan ng boto niya sa BICAM at yung boto niya is, let's say, crucial. Mananawagan tayo na pumasok siya at sumipot siya. Or we'll issue a arrest order for him to go to the Senate and vote. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.